Maghintay kayo mga bulagsa. Yung papalaking handaan nito, sabi napakayaman. Hindi niya lahat ng pagkasalan. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang pamamahala rito. Kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. Dahan-dahan kapag mas sapagkat nasa ilalim tayo ng lubong ng isang hindi. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam sa Kapitan Tiago. Kaya mag-alala. Tagal nang hindi territory ni Tiago ang kanyang sarili. Sigurado naman ang hindi naman ang saklap na nangyari sa inyo sa amin. Naku, nagsayang na akong kami ng pera papunta rito. Wala kayong ibang kakainin kundi manok. Mga Ginoo, ikinalulugod ko sa inyo ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya nagsitang kasama? Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Siya ay nanggaling ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang pagbilakbay. Kinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kurang ng San Diego. Kinagagalak ko po makita muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Pasensya na. Reverensya. Hindi ka nagkakamali niyo. Hindi ko kailanman naging matay ang kaibigan ng mama. Kung gayon ay ikaw palang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyal na pagkait ng iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ng ama. Nakilala ko at malimit kong makasama ang iyong ama. At masasabi kong isa sa kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sinawi niyo po ang papuri ng aking ama sa tungkol sa nangyari sa kanya. Gayon ako ay kanyang anak na walang kaalam-alam. Pati ninyong gayahin ang tradisyon sa Alimilla kung ang pagpapakilala sa mga bisita ay walang makakilala. Pinagagalak ko pong makilala kayo. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Pinagagalakan namin kilala si Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang mga taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababaihan sa ating bansa. Marahil ay dala mo rin iyang inyong tinuran mula sa ibang bansa. Mga mahal kong panahon, halin pumunta tayo sa hapon. Handa na ako namin. Ilang taon kang nawala sa atin bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. 7 taon sa Europa. Ma'am, kalimutan mo na yung bayan. Ang totoo po niya ay parang ang bayan na ang kailangan nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit ako'y malayo. Ikaw ba yan, Henry? Opo, Doña Victoria. Kahit kailan na hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang napuntahan niya, ano ang pinaganda at pinaganda? Tawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na akong kaibigan ngunit ang aking bansa. Gayon, isa kang bulag na naturo. Bakit ka pa nagsayang lang ng pera upang pumunta ng Europa? Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating oras. Gayon din ang pakitungo sa akin ng bata pa. At mukhang hindi na siya nagbago. Nako, naway tanggapin niyo ang aking sincere pamamahay. Senyores, Kapitan Tiago, pababalik ko lamang mula sa Europa. Kaya't naway na maintindihan niyo na kailangan ko agad na lumisan. Hindi ka naman talaga magpipigil ang umalis. Sana ay mahintay mo ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Formal Hindon, ngunit importante ang katatuan ko ngayon. Muchas gracias sa punan, Kapitan. Walang anuman ni Bala. Nakita ninyo, minsan ay napakasama na naging bunga ang pagdadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Gusto, ang gabing ito ay parang pangarap ko lamang sa 7 taong ko sa Espanya. Binata, mag-ingat ka sa inyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging aral sa inyo. Pagpatawad niyo, maging mahal sa inyo ang aking ama.
Ngunit batid ko na ako at ang aking ama ay walang lihim na kaaway. Madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huli nininganan yung amang si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang tatagong mga kaaway. Ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalang na magsabi sa akin sa nangyari sa aking ama. Bakit siya napiit sa kulungan? Anong nangyari sa aking ama? Ginoo, maaari bang basahin ang laman ng sulat? Na ano ko sa kabisera? Umalis kayo sa dinadaanan ko! Kung ayaw niyong makulong sa kwartel. Talaga ba? Kukulong mo kami? Basahin mo muna to. Ano ka ba, hindi siya marunong basa? Napastangan na bata! Tulong! Tulong! Bawa ka sa mga bata, Ginong Kabisa. Huwag mo silang saktan. Huwag kang makialam rito, tanda! Muchas gracias, Tente. Salamat sa pagbabahagi ng iyong alam tungkol sa nangyari sa aking amo. Di nada, Senyor Ibarra. Mahabaging Panginoon, tanghalin mo. Ano kayang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Nandiyan po ba si Maria Clara? Andito siya sa loob dito. Ikaw pala, iba. Hindi ka si Maria Clara sa loob. Kailangan ko ba ng may ano? Hindi na po kailangan. Sa ako at nakipagkasundo sa atin ang ating magulang ay pangkasal. At dahil kung hindi ako ulit makakapita ng isang babae katulad mo. Napakatamis ng iyong dilag, Sustin. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababait sa mga bansang iyong mapunta. Isa na magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hanap pa ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panglasa ng tao. At mula sa aking puso, ikaw ang aking pinakaiibig. Patawarin mo ko, ngunit kailangan ko ng lisanan ng iyong piling. Naiintindihan mo, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam, aking minamahal. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Tignan mo ang gagawa ng pag-ibig sa Bella. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nasabi yun? Eh, hindi ka pa naman nakaranas ng umibig. Hay nako, Tiago. Tigil-tigilan mo nga ako. Hindi ako manhid sa mga dati na nililigo. Narita. Kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabay nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Masyado kang masig. Hindi na nakakakilaw. Tanggal ang mga pakong satwal. Kaya't lumabas ang ating katawan. Saka ng bahay. At binuhat ko yun sa gitna ng malakas na ulan. Bakit ginawa mo yun? Anong ginawa mo sa buhay? Sino ang sa iyo? Sino pa? Yung kurang malaki. Anong ginawa mo sa iyo? Para kang guardian, sibil kong magtanong. Ang utos sa akin ng kurang malaki, libing ko sa libingan ang mga insect. Ang bangkay na hinukay ko. Ayoko nang mahukay. Natamaan ko yung isang buong nabiyak. Padigurado hindi ako makakatulog mamayang gabi. Opo, senyorito. Tinamnan ko ng halamang adelfa ang puntod at nilagyan ko ng malaking cross upang hindi ko ito makalimutan. Akala ko po ba ay alam niyo kung saan ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito.
Alam ko naman po talaga yun eh. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit tayo nawawala. Ayun po, alam ko ho, dyan siya nakalibing. Ang tanong ka dun sa secretary, kung bakit ganyan ang punto? Mawalang galang ho, nakita niyo po ba ang puntod na may malaking cross at nagngangalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung cross na may maraming mga bulaklak? Ito na. Sinunog? Opo, pinasunog po yun ng kurang malaki. Kung gayon, bakit mo hinukay ang bangkay ng aking ama? Saan niyo ito idinala? Pinautos po ng kurang malaki ang nilibing sa libingan ng mga inchik. Kuha mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Mabigat nun ang bangkay at napakalakas ang ulan. Nilagay ko muna sa ilog ang bangkay niyon. Patawad, senyor. Crispin, hilayan mo ng mabuti ang tali. Magpahinga muna tayo. Kanina pa tayo dito nakatayo at nagpapatugtog ng kampana. Oo nga pala. Magkano daw sisildan mo ngayong buwan? 2 reales na lamang, Crispin. Bayaran mo lang kaya ang sinasabi lang nila kung gito simbahan. Naku, Crispin, 2 morte nang inabot ko sa Cristian Mayor. Sinasabi nilang ninakaw mo ay 2 unsa ng ginto. Hindi sa sapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ko eh. Napakasawa ng korla na ang sakristan mo yun. Huwag kang magsatang ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata, kahit kailan wala kayong nagawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang pagtunog ng umpan. Hindi ka rin uuwi ng alas 8 ng gabi, kundi alas 10. Ngunit uhulin ako ng gwardiya. Wala akong pakialam. Sasagot ka pa? At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo lalabas ang 2 unsang gintong ninakaw mo. Hindi ko naman po yung ninakaw eh. Wala pa akong ninakaw na kahitan. At sumasagot ka pa? Itong sa'yo. Tama na po, mawa na kayo. Tama na po, mahuwa na po kayo. Huwag mo akong pigilan. Kaka, huwag mo kong iwan. Huwag mo kong iwan. Crispin! Naku, siguradong matutuwa ang mga anak ko kung nihanda kong ulam. Siguradong magugustuhan ni Crispin at maglalaway si Basilio kapag nakita nila ito. Nagugutom ako sa aba, ang samanay mo. Malignan mo. Pero Pedro, para sa mga... Aalis na ako. Hindi mo man lang ba hintayin ang pagdating ng mga anak mo? Alam kong sisweldo ngayon si Basilio. Ganun ba? Ipagtabi mo ko ng 1 reales. Sige na, at baka mahuli pa ako. Sa salta rin na, tinali ko. Inang, buksan niyo po ang pinto. Jesus Maria Joseph, anong nangyari sa Basilio? Huwag kang mag-alala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat naman at buhay siya. Bakit kaduguan? Naku naman. Ako'y tumakas sa kumbento. Pasensya ka na anak kung tawilis na lamang natirang ulam. Naganda ako ng masarap na ulam, ngunit kinain ito lahat ng inyong ama. Hindi ka po man niya sinaktan? Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Bakit daw hindi makakauwi si Crispin? Nirusahan po siya ng Sakristan Mayor dahil nagnakaw daw siya ng 2 unsa ng ginto. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman siya ganong tao. Halika na tayo matulog. Walang galang na bata, magnanakaw. Parang mawa na po kayo sa akin. Huwag kang magtago, Angal. Kasalanan mo yan. Labastangan! Tignan natin kung hindi mo pa ibalik ang ninakaw mo. Hindi po ako ang nagnakaw. Maawa na po kayo sa akin. Ang Sakristan Mayor po ang nagnakaw. Huwag kang magbintang. Kahit kailan talaga ay napakasama mo. Inay, kuya, tulungan niyo po ako. Maawa na po kayo sa akin, inay. Aray! Walang ngiyakang bata ka! Crispin! Diyos ko anak, anong nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Ay, ayaw ko na pa magsakristan.
Sundan niyo na po si Crispin bukas sa kumbento at kunan ang huli kong sahod. Oo anak, sige na, tumahan ka na. Diyos ko, ano pong pababayaan ang aking mga anak? Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ako si Sisang. Ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka nang magmahang-mahangan pa. Labas mo ang iyong mga anak. Hindi ko alam kung nasaan siya. Dahil simula kahapon, hindi pa siya umuwi. Kung gayon ay ikaw ang sasama namin, hindi ka magkakalabas ng kwartel habang hindi mo itinuturo ang mga anak mo. Yan, dyan ka nababagay. Mabubulok ka sa bilangguan hanggang sa ituro mo yung mga anak. Ang krimen yan ay kasalanan ng pura. Pakawalan ang bihag at huwag na siyang abalahin kailanman. Oh, makakalaya ka na daw. Wala na ipapakain sa iyo ang gobyerno dito. Diyos ko po, ang anak ko! Crispin! Basilio! 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 Damit ito ni Basilio! May dugo! Mapula! Damit ito ni Basilio! May dugo! Et spiritum dominum diviste, Decoratius at monatum nam prohibiste ad oriorum at quam diristibus estiste. At iginawad mo sa kanila ang iyong diwa upang pagganapin sa kanilang aral at mga manas sa kanilang bibig ay hindi mo mabawi at binigyan mo pa sila ng tubig upang uhaw nila ang mga salbahing tao ay huwag niyong pamarisan. Huwag niyo silang... Lumayas ka! Di mo na kakalabaw kaso! Mga salbahe, sa tahanan pa ng Diyos kayo nagwawala at nagsisalita ng masama. Mga walang galang. Sinodang na. Pagdiriwang na paglalagay niyo ng kaso sa paral, huwag kang lalayo sa mura. Huwag lalapit sa batong sa lain at ay ito. 3 ang habits para maging magaling ka. Number 1, ang pagiging ng pulis. Bakit hindi niyo pinagpatuloy ang pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Kristo ng mga taong tumulong sa kanya, gaya ng arkitekto at ng reverensya. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang mundo. Nagdudunay ka naman. Subalit ang pinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto, ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong sa wali. Sandali lamang, pagdidamos na. Bayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarugasan ng ama ng isang loko. Sino ka para umipos sa aking ama? Itong paring ito ang pinaka-inuwasiwasan ko. Isang paring walang galang at utang na loob. Siguro naman ay pwede ka naman matalo. Huwag, Senyor. Huwag ninyong hayaan ang inyong sarili ng magkasala sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin kung dugo o lusak ang dumadaloy sa ugat mo. Huwag! Maawa ka, Ginoong Ibarra. Guardia! Vamos magcantar. Ikaw, guardia. Dile esa mujer ko yung kanta Tagalog. El número.
Basta huwag ka nang kumanta. Nakakahapis sa akin ang tulang niyan. Baila, baila, baila. Ngayon, ikaw naman sumayaw-sayaw. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka marunong hindi ka magandang gabi. Alam mo ang galing niya ito. Sabihin mo kay Marta, bigyan ng ibang formal at kumanting. Ang bukay ay ating sasamahan ng iyong ginagawa. Ano? So ano ang sure ay di siguro. Pinakikilala ko si Don Alfonso Linares, na kamag-anak ni Padre Damaso, tanging kalihim ng Menestro. Naparito ang kapitan ng General, kasinungalingan. Maniwala kayo mo. Sayang, kung maaga-aga sana ang pagkakasakit ni Clarita, narinig mo ba, pinsan? Hindi karaniwang tahanan ng inyong pananhig. Sinabi ko sa Duyo Don Santiago na ang aming pinsang ito ay kaibigan ng mga doki at ministro sa Madrid at malimit kumain sa bahay ng Conde del Campanario. Doki de la Torre. Saan ko po kaya matatagpuan si Padre Damaso? May 5 kong dala para sa kanya. Nasa bayan ito siya ngayon, mamayat pa pa rin. Diz Vidania, tignan natin si Clarita. Ma, may sakit. Ngunit mapapagaling. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Ang sadya namin ay gamutin ka. Pakikilala kita sa aming pinsan. Narito po si Padre Damaso. Bakit ganun? Bakit hindi tumalab ang iniresita mong gamot kay Clarita? Kalibhasa, pilay ka. Nakatagda na palang lumipat ng parati si Padre Damaso. Saan siya lilipat? Sa Tayabas. Mabuti na ang hindi pagbibigay ng pahintulot na makausap ni Maria si Crisostomo. Mabuti nga nang umpisan si Maria. Mahusay ang aking asawa. Kung hindi dahil sa kanya ay nasa langit na si Clarita. Pasalamat kayo't wala siyang ibang pasyente na higit na mas marangal sa inyo. Kung hindi mapipilitan kayong magpatawag ng ibang doktor. Malaki aking paniniwala na malaki ang kinalaman ng pangungkulisan ni Maria Clara sa kanyang pagdali at paggaling. Ipagpatawad ninyo ang aking sasabihin, ngunit bakit hindi ninyo gamitin sa asawa ng Alperes ang pangungumpisal upang siya'y gumaling? Di na ang sukat ay walang kaugnayan sa sakit ng budhi. Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito. Nakakaiya sa mga tao. Huwag kang humalang kung ayaw mong tumilapon ng puso mo. Kayo, pinaiingitan ko? At bakit? Pinaiingitan ko pala ng inyong kulot. Sana sabihin ko sa'yo doon ni Alperesa, hindi ako probinsiyana katulad mo. Sa sobrang suspikada kong tao, walang nakakapasok ng Alperes sa aming bahay. Kundi naghihintay lamang sila sa aming kapitbahay. Aba, excelentísimo, Senyora Puto. Wala nga nakakapasok na Alperes sa inyong bahay, kundi ang mga palagyo na tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ko Bumaba ka dito, wala kang galang! Bitawan mo ko! Aba, gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyorita Grosera. Sus, marami sila. Ano naman gagawin ko? Ibili mo yan ang isenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Kang bumili ng sarili mong asal. Ang modo. Magtigil ka, Alperes. Kung makalipos na kayo, parang ganda ng iyong moral.
Titigil kayo, para kayong mga hayop. Edukado naman kayong mga tao. Wala, pagkasiyan nyo, anong mga kasalanan. Siguraduhin nyo, mga tikas tayo mga entiendes? Si, reverensya. Kayong mga manonood, uwi kayo. Gusto ko, patawarin niyo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon, mapagpili na talaga ng mga kalo. Isang babae ang mga bisa ngayong gabi. Pinong taong huhulihin ko. Pinahon ka, dapat yung paganda ng pagsalakay nila. Napaglasan na magkakaroon ng pag-aalsa. At kayong nakatakdang mapahama. Kailangan na ninyong umalis. Saan ako pupunta? Na naghihintay sa akin? Kahit saang lugar, sa Maynila, sa isang bahay na makapangyarihan, Paano kung ako magsuplong ng pag-aalsa? iisipin nila na kayo'y taksil. Clara, hindi. Mabuti magpakamatay na lamang. Tulungan mo ko doon, nakatago ang sulat ng aking pamilya. Bukod mo ang sulat ng aking ama na lalong magpapahamak sa akin. Nakikilala po ba ninyo si Don Pedro Ibarra Mingo? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasawian ng aming angkan. Kayo ang itinuturo sa akin ng Diyos para makapagiganti. Samantala'y kayo'y nabubuhay, umiibig, may kayamanan, kinikilala, nabubuhay, nabubuhay. Adel handa ko kayo. Wala ng pangalan. Tandaan niyo ang pinakamagbilis kong kabayo at matulog na kayo. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, buksan niyo ang pinto! Inuhuli namin kayo sa ngalan ng Hari. Bakit? Sa kwartel kayo magtanong. Malaki talaga ang nagagawa ng isang may kamag-anak na nanunungkulan para sa pamalaan, di ba? Ano nga pala ang sinabi ni Kapitan Mineral sa kalagayan ni Jesus na may bawas? Ikunungkahin ng aking pinsan na sila Neres na siya ay Detalye. Hindi. Huwag mong ipaghiyo sa aming pinsan, ikaw ang tagapayo ng kapitan at Karina Iha, ikaw talaga ang dinalaw namin. Mabuti naman at nakita kita, kaya kami ang napunta nito ay. Walang galang, babalutin na ako sa aking sinigil. O siya, Tiago, kailangan nang matuloy ang kasal ni Maria Clara at ng aking pinsan. Pagsabi mo magdaraos tayo ng isang piyesta. Oh, maganda yan. Sige. Salamat sa pagdala. Ako nga, sa matay ng aking ina, nangako akong papaligayahin kita. Pupunta ako rito para tuparin ang pangako, bagamat ikaw ay hindi tumupad sa ating usapan. Palalayain na kita. Patawarin sana ko ng alaala ng aking ina. Sasabihin ko sa iyo, Ang kinikilala kong ama hindi ko pinag-abot. Hindi tayo pwede magpakasal sapagkat may ibubunyag ang lihim na yun. Kailangan mo ng katibayan. totoo lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina. Totoong pinagtaksilan kita. Maria, isa kang anghel. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo. Kakasal ka na. Oo, ayun ang gustong mangyari na kinikilala kong ama. Minahalat inalagaan niya ako, kahit hindi niya tungkulin. Kaya't bilang ganti, kailangan kong sundin siya. Anong gusto mong Madilim ang hinahanap, ngunit gusto kong malaman na minsan lang ako umilig. Anong mangyayari sa'yo? tumakas lang ako, Maria? Hindi tatagal malalaman nila ito. Paalam, susto na. Dadaling ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Magagamit ninyo iyon sa pang-ibang bansa. Ng ibang bansa, Sa ibang bansa ay makakapamuhay kayo ng kahit ligtas mo ang buhay ko ng 2 beses sa kabila ng kapamakan ng iyong angkat sa aking angkat. Ayo'y kapwa sa wimbanan sa sarili nating mga. hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit pinalis niyo ako? Sa ibang bansa ay maaari pa kayong magtagumpay.
Hindi totoo yan. Wala akong ibang iniisip kundi kapakanan ng aking bayan. Hindi ninyo ako nauunawaan. Naniniwala ako na iniibig nyo ang bayan, sapagkat wala pa kayong dinaranas na paghihirap. Katwirang kaligtas. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Natuklasan na ang iyong pagtakas. Saan ka naggaling? Irasyonan ko po ng damo ang kura at ang hukong sa Maynila. Maaari ka nang magpatuloy. Kung siya yung mahuli, magbiyak, nawalan ka ng gantimpala. Paano ko siya makikilala? Nakalibita at mahusay magsalita ng wikang Kastila. Sige po, salamat. Iliwas tayo para masabi na ako'y taga-Pinyan, Pransya. Para pa siguro na tayo magmagpit. Pagkinig kayo sa aking sasabihin, mayaman kayo at maaari kayong makapagbayad ng iyong makakasama. Ngunit baka ang maliit na tao lamang ang masasaktan. Kaunting kalayaan at katarungan lamang ang hinihingi ng mga sawing palad at hindi ang pagtatakwil sa Espanya. Ganon, gagawin ko tong mag-isa, Elias. Dito na po tayo sa Santa Ana. Ayan ang kalwa. Bigyan na po kayo at tatakpan ko kayo ng bayong. Gusto mo mahuli na po tayo? Huwag kang umalis. Umaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay, wala tayong sandata. Magkita na lang tayo sa Nechupena, sa libingan ng iyong nuno. Takot ka na. Hindi mo inaasahan ako pagdating. Nandito ako para masaksiyan ng kasal. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan niyo ang aking ama upang di matuloy ang aking kasal. Noong buhay pa si Ibarra, gusto kong lumaban at umasa. Pero ngayon patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na nakahihigit si Linares kay. Maaari ko magpakasal kanino man. Noong buhay pa si Crisostomo. Simbahan o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Hindi ko sinadya ang kalungkutan mong ito. Ibig ko lang mabigyan ka ng buting kinabukasan. Mahal mo pala ako, huwag mong hayaang tiisin, maging malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre, hindi mo lang alam. Anak ko, ang buhay na misteryong nakakubli sa mga pader ng kumbento. Kahit sinang binata, wag lang ang kumbento. Ang kumbento o kamatayan? Diyos ko, pinarurusahan mo ako. Content po sana ka ng Diyos. Kanyang kabutan doon. Ang kwan ko po, ay Diyos ka lang para makita ka na. Hindi ko palibot ng magaling at daghang may kalayuan ng mga bayan. Hindi ako naghihintay ng kalooban ng aking ina sa pagharap sa akin. Babalik po ako dito at pagkasama ko ang aking kapatid. Inang, ako po si Basilio, inang. Sinong babae na iyan? Siya pong aking ina. Kasugatan ako at 2 araw na akong hindi kumakain o may inuman lang. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Kung walang darating na sino man, hukayin mo ang mga gintong ibinangon ko. Ariin mo iyon at gamitin mo sa pag-aaral. Mamamatay akong hindi ko man lang nasilayan ang ningning ng liwayway ng aking inang bayan.